Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel mga Kadabarkads, and for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay ang mga nangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. And unahin nating pag-usapan itong successful na guesting ng mga singing queens sa Wish 107.5 bus kanina dyan sa May Eton, Centris, Quezon Avenue. So deserve talaga ng mga singing queens natin ito. Kaya mga Kadabarkads, suportahan po natin yung kanilang first ever single, and meron pa pong second single na ilalabas si Tito Sen, na kung saan ay kinanta din po ito ng ating mga singing queens. Talagang pinasisikat po ng TBJ and ni Tito Sen itong mga SQ po natin dahil deserve naman talaga nila. Mahuhusay po silang kumanta, magaling sumayaw, magaganda, pleasing personality, lahat nasa kanila na po, 'di ba? So walang dahilan para hindi sila bigyan ng chance para sumikat dito po sa Itbulaga. So kung dati ang Itbulaga merong sex bomb dancer, ngayon ang Itbulaga po sa TV5 ay merong mga singing queens. And nakita nga natin doon yung performance po ng mga singing queens sa Wish 107.5, and talaga namang napakahuhusay po nila. Deserve nila ang ganito. Kaya naman nakakatuwa lang dahil at last, finally, nabigyan na po sila ng spotlight. 'Di ba? Nakakatuwa lang. And sana pag sumikat itong mga singing queens natin na to, pag nakilala sila ng sobra-sobra, sana wala pong magbago sa kanila. Samantalang spotted naman po ang dambuhalang billboard dito po sa Plaza Miranda, Quiapo, no? So, ito po ay mula sa post ng TV5. Itong LED billboard sa Plaza Miranda po, pagkalaki-laki. Dito natin nakita itong si Atasha Mulak, Dabarkads, no? Yung mga Dabarkads, kapatid natin, na merong programa dito po sa TV5. Sabi nga po ng TV5, look, an LED billboard in Plaza Miranda, Quiapo was spotted displaying our hottest TV5 show tulad ng Ang Himala ni Niño, Quiz Moza, Lumuhod Ka sa Lupa, The First Family, at ang exciting face-to-face reveal ni Corina Sanchez Rojas as the newest host of Face-to-Face Harapan starting this November 11. So ayan po mga Kadabarkads, ipapakita ko po sa inyo isa-isa ang ating nasaksihang dambuhalang billboard dito sa Miranda, Quiapo. Grabe nga yun, Plaza Miranda, Quiapo. Grabe, no? Pag may mga bago talagang programa or bagong host dito po sa TV5 na paparating, ganyan po mag-welcome ang TV5. Talagang may pa-LED billboard sila. Katulad nung nangyari po kay OG Diaz, 'di ba? Doon sa MOA Globe, doon nakalagay yung kanyang programa tapos yung mukha ni OG, 'di ba? Grabeng magmahal ang TV5, grabeng mag-welcome. Kaya naman lagi pong trending ang pa-welcome and ang bagong mga programa po nila pag may mga ganito. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa bagong host ng Face to Face, walang iba kundi po si Miss Corina Sanchez Rojas. Sabi nga dito sa Kapatid Insider, and she's ready to conquer your afternoon. As veteran broadcast journalist Corina Sanchez Rojas takes the helm as the new host of TV5's iconic and top-rating show Face to Face Harapan. Sanchez Rojas will replace the show's former host Carla Estrada, who resigned from the program. Face to Face Harapan is set to air on TV5's afternoon block starting November 11 before Will to Win. On the other hand, Corina will still host ABS-CBN's top rating magazine show Rated Corina, which also airs on TV5. So, iba na po talaga yung samahan, yung bond ng TV5 at ng ABS-CBN. Talagang joint forces na po sila, yung mga artista nila, 'di ba? Parang iisa na lamang po sila, and nakakatuwa lang na tayo ay kapatid, ex-kapamilya.
Samantalang congratulations po pala kay Atasha Mulak, nag-uwi po siya ng 2 pagkilala mula sa PMPC Star Awards for Music. Kahapon po yan. Si Atasha Mulak ang napiling New Female Recording Artist of the Year. Sa katatapos lamang po na PMPC Star Award for Music, si Atasha rin ang naging Female Shining Star of the Night. Grabe, congratulations Atasha Mulak. And syempre, pag-usapan din natin ang tungkol dito sa isang noontime show na kung saan ay nanganganib mailipat. Ayon kasi dito sa sinulat po ng isang article, matagal na daw usap-usapan hanggang December 2024 na lamang mapapanood ang kapamilya noontime show na It's Showtime sa GMA7. Pero wala pa daw kumpirmasyon dahil puro haka-haka lamang ang mga naglalabasang balita. Isa daw si Ogie Alcacid sa mga host ng 15 years old variety program ng ABS-CBN na napapanood sa GMA7 Kapamilya Channel A to Z at All TV. Tulad ng karamihan, wala rin daw siyang alam tungkol sa mainit na issue. Saad ni Ogie, 6 months? I don't know. I am not privy to the dealings. Naririnig ko but I don't know. Ako, I just show up every day and do my work. And that's it. Hindi ko alam. I think wala namang may alam. I think it's hanging in there. So, syempre lahat kami, sanay na kami na bahala na daw. Dagdag niya, pero in fairness daw talaga, sa GMA talagang pinaglalaban nila kami, especially Ma'am Annette Gozon. So, parang may laman yung pinaglalaban nila kami. No? Parang siguro may pagtatalong nagaganap. Hindi kaya? Correct me if I'm wrong na lang mga Kadaber Kads, hindi kaya merong pagtatalong nagaganap sa loob po? Yung isa against na nandoon ang It's Showtime sa kanilang bakuran at si Ma'am Annette Gozo naman ay pinaglalaban talaga itong It's Showtime at gustong doon na lamang ang It's Showtime since mataas ang kanilang ratings. Ganun kaya? Tama kaya yung analysis ko dito sa huling nabasa po natin na sentence? Tama nga kaya ako mga Kadaber Kads na merong nangyayaring pag-uusap kung mananatili ba ang It's Showtime dito sa GMA or hindi. Kasi di ba may napapabalita po na babalik itong programa po ng Tape Incorporated at ang mga haka-hakang lumalabas, ilalagay daw ito sa noontime program pang 12:00. So, paano ang It's Showtime? So, possible na ilipat. Kasi kung hindi po magkasundo ito at hindi po magkasundo yung ilan sa mga executive doon na manatili ang It's Showtime, syempre, ang ilalagay doon ay yung programa ng Tape Incorporated. Kaya until now, hindi pa po lumalabas itong programa ng Tape. And parang siguro, antayin nilang matapos itong programa ng It's Showtime. Well, di ko alam eh. Analysis ko lang po ito dahil dito sa nabasa ko na write-ups po ng isang article. So, antabayanan natin ang mangyayari pong desisyon ng GMA Network.